and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bukod naman sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ring low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Magiging maulan kaya ang ating weekend. Yan naman po ang ating alamin sa detalye mula naman kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga muli, Mang Tani. Ay, magandang umaga, Connie at mga kapuso. Mababa na ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR yung binabantayan nating tropical storm na may international name na Mayari. Ayon sa Pag-asa, namataan ang sentro ng nasabing bagyo sa layong 1,520 kilometers sa may silangan ng Luzon at taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot naman sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na 80 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pahilaga o northward sa bilis na 7 kilometers per hour. Yung isang tropical depression naman, napantahan sa layong 2,080 kilometers, diyan naman sa may silangan ng extreme northern Luzon at wala pong inaasahang magiging epekto sa ating bansa. Itong dalawang bagyong yan, yung direktang epekto. Sa ngayon, ang nakaka-epekto sa ating bansa, yung low pressure area na nasa may silangan ng Katarman, Northern Samar, 95 kilometers siya, napakalapit. At itong low pressure area at yung dalawang binabantayan nating bagyo ay nakapaloob naman sa mas malaking weather system, yung Intertropical Convergence Zone. At yan ang magpapaulan dito sa may southern part ng Pilipinas, samantalang sa may northern central Luzon, yung malakas naman na hanging amihan o yung northeast monsoon. Kaya ang aasahang ulan ngayong Biyernes, ayon sa Metro Weather, may mga paghihinang pag-ulan sa northern Luzon, dyan sa Cordillera at Cagayan Valley region. Dito sa may southern Luzon at Visayas, maulang panahon ang inaasahan, sanhi ng epekto ng low pressure area at ng Intertropical Convergence Zone, lalong-lalo na rin dyan sa Mindanao. At nagbabala ang Pag-asa sa mataas na banta ng baha at landslide dyan sa may rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas at sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Magiging maalon din ang mga baybayin naman ng Ilocos Region, dyan sa may Cagayan Valley Region, kasama na ang baybaying dagat ng probinsya ng Aurora at yung silangang bahagi ng Quezon at yung Eastern Seaboard o baybaying dagat naman nasa silangang bahagi ng Camarines Provinces. Kaya delikado pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Bukas ang aasahang ulan, araw ng Sabado, yung low pressure area, makikita nyo magpapaulan pa rin dito sa may silangang bahagi ng Visayas hanggang dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao, pero maaliwalas dito sa may northern at central Luzon. Araw ng Linggo, patuloy na makakaranas ng pag-ulan ang Visayas at Mindanao, sanhi pa rin yan ng epekto ng Intertropical Convergence Zone. May mahinang pag-ulan ka dyan sa may central Luzon, pero medyo maaliwalas na sa Bicol region. At din sa Metro Manila, may chance ng thunderstorm ngayong araw na ito. Hanggang sa weekend, mga kapuso, mataas po yan. Pero yan ay tuwing hapon lamang, mga kapuso. Yes, oo, Mang Tani, bakit daw bumaba ang chance kayang pumasok sa PAR ng binabantayang bagyo? Ito yung papangalanan dapat na Marce, di ba? May kinalaman daw ba yan sa amihan, yung isa pang bagyo? Yes, Connie, meron tinatawag kasi tayong steering flow. Ito yung hangin na nasa ibabaw, nasa itaas ng bagyo na kung saan ito'y nagdidikta kung saan pupunta yung bagyo, maliban pa doon sa interaction nitong si Typhoon Mayari doon sa isa pang tropical depression. Yung tinitingnan natin na Connie, ito yung hangin sa ibabaw ng bagyo. Makikita mo, halos walang direksyon, kaya napakabagal ng kilos ng bagyo. Pero unti-unti, may lalakas na hangin dito sa may south niya at yun yung magtutulak sa kanya para kumilos, pahilaga at hindi papalapit dito sa atin. So, ito yung nagdidikta sa bagyo para lamang yung dahon na nasa may ilog na kung saan siya yung tinatangay ng malakas na hangin. Kaya ito ngayon na nangyayari, imbis na pumunta sa atin, unti-unti lumalayo na yung bagyo patungo niya sa hilaga, pabalik ng Pacific Ocean. Connie. Maraming salamat, Mang Tani, sa update na yan ng ating GMA resident meteorologist, Mang Tani Nathaniel Cruz.